Dito na kami nag-break kasi kahit pa paano hindi mo mararamdaman yung alinsangan ng panahon mo. Ang init-init guys, grabe. Guys, ipagpatuloy ko lang po yung video na yun, no? Kasi actually, sinadya ko po talagang i-cut kasi na-overpower po ng kasama kong may kausap yung bosses ko po doon. So anyway, sa mga paparating na po dito, no? Lalo na kung under kayo sa industry na sa labas talaga yung trabaho nyo, katulad po sa amin na sa farming po, na sa hatakit po talaga or sa field po talaga. Or kahit naman po siguro hindi, no? Kahit sa factory po kayo. Ingatan nyo po yung sarili nyo po, guys, no? Natural naman siguro yung sagot nito, no? Pero, I mean, iba po kasi yung summer po dito. Sobrang init po talaga sa pakiramdam, guys, no? Akala nyo lang siguro mas mainit pa sa Pinas kasi umaabot na ng 30 plus, 40 plus. Umaabot din naman ng 30 plus degrees dito. Pero baka akala nyo 20 plus degrees pa lang naman yung panahon ngayon. Ganon. Pero alam nyo ba na mas matindi po yung init dito sa Japan? Mas matindi po yung init sa pakiramdam. Kasi guys, mataas po yung humidity dito. Yung humidity po kasi, kapag mataas kasi yun guys, no, mataas po yung water content sa environment. So kung mataas yung water content sa environment, hirap po gumalaw yung hangin sa paligid. So kung magkaganon guys, hirap po mag-cool down yung katawan natin sa init. Ganon. So, yun talaga yung pinakamatinding kalaban natin. Lalo na kung sa labas talaga yung trabaho nyo. Iba po talaga, guys. Kaya pag-ingatan nyo po yung sarili nyo, ha? Huwag nyo pong kalimutang magbaon ng maraming tubig. Kung nagtitipid, walang pang Gido kasi mahal ang Gido, no? Sa mga nag-start pa lang, mga ganun po. Ayun.